Hello guys! Hello. This is for Virgo. Alamin natin Virgo kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. This is general reading para sa 3 months. First 3 months ng 2026. January, February, March. So, titingnan natin Virgo. Ano bang message na kailangan mong marinig? This is for Virgo. Okay. First card natin is 10 of Wands. Oops. Second card natin is 9 of Swords. And the last card for the first deck is Ace of Wands. Okay, Virgo. For the 3 months, okay? For the 3 months, sa tatlong buwan na to, January, February, March, is either ito yung January, it's either ito yung March, or April. February. Okay, so kahit saan man dyan, yung tatlong barahang yan. Sinasabi ng baraha sa'yo na sobra-sobra kang magiging busy, workaholic. It's either you're changing location, it's either you're going home, kasi parang eto, siguro hindi ka sinuwerte sa lugar na kinalalagyan mo sa ngayon, mag-alsabalutan ka, so you're going back to the place where you belong. Maybe you're moving to different places, or maybe you're moving to parang change of career ito, change of route. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na siguro nagpapanik ka. Nine of Swords to eh. So, maybe you are feeling stagnant. Parang feeling mo, hindi gumagalaw eh. Like for example, sa year 2025, ang taas ng expectation mo sa sarili mo. 'Di ba? Mataas yung expectation mo sa 2025. Akala mo, eto yung kasi ang taas ng pangarap mo siguro. But, this year of 2025, siguro yung expectation mo, 1/2 nun, hindi man lang nangyari. So, sinasabi ng baraha sa'yo na because of what happened sa 2025, pagpasok ng 2026, January, ngayon January pa lang, sobra-sobra na yung motivation mo. Which is, yun yung nagpapagulo ng isip mo. Kasi normally, kayo bilang isang Virgo, mahilig kayo mag-overthink. Masyado kayong advance. Masyado kayong yun yung problema sa inyo eh. Kailangan, wag nyong buuin agad yung result habang hindi pa siya nagsisimula. So, yung Ace of Wands dito, sinasabi ng barahan na you are excited. You are super excited for this 3 months. Kasi yun na nga, maybe you are changing careers, changing of jobs, changing of location, or kung ano pa man siya. And, because of changes na nangyayari sa'yo sa 3 months na to, medyo naguguluhan ka na naman, di ba? Yung parang, ang dami-dami mong plano, ang dami-dami mong gustong bilhin, ang dami-dami mong pangarap, marami kang gustong ayusin, ganyan-ganito. So, sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan mong, since ngayon is year of the horse, fire horse, etong emotion mo, etong strategy mo na ngayon, para siyang kabayo, 'di ba, na mabilis kang magdesisyon, mabilis kang umaksyon. But merong negative diyan. Make sure na dahan-dahan ka lang kasi kasi yung kabayo, okay, sabihin na natin, yung kabayo is para siyang mabilis siya kung tumakbo. Mabilis siya tumakbo yung kabayo. Kaya nga 'di ba, kailangan nating mag-ingat pag tayo ay nakasakay sa kabayo. So, sinasabi ng barahan na to na kailangan nating kumapit ng maayos. Okay? Kumapit ka ng maayos. Huwag kang masyadong magtitiwala. Mismo kahit sa sarili mo. Kasi minsan yung sarili mo, pwede kang ipahamak. So, dito sa baraha mo, sinasabi sa'yo dito, Virgo, na dahan-dahan ka lang. Kasi, mostly, it's either your health ang mag-deteriorate because of overworking, mental, okay? Mag-iingat kayo, hindi lang physical health ang pwedeng mag-deteriorate sa inyo, kundi mental. Kasi, like here, sa Nine of Swords, kung halimbawa isang buwan, buong buwan ng January, especially yung mga Virgo na walang trabaho, you're unemployed,
marami kang bills na kailangan bayaran, maraming expectation sa'yo yung family mo, na ikaw yung breadwinner, ikaw yung magpapayaman sa kanila, and your family is expecting you na this year, 2026, ay may ipapatayo mo na yung dream house nila, yung sasakyan nila, yung negosyo nila. Talagang may stress ka. Talagang papasok ka dito sa Nine of Swords. So, yun na nga, kailangan mong bantayan ang iyong isip, ang iyong katawan, ang iyong action sa taong ito. So, simulan mo siya sa 3 months. Okay? Pag alam mong hindi mo kaya, you need to take a rest. Kasi etong 10 of Wands na to, parang kabayo to. 'Di ba? Araw-gabi nagtatrabaho. Etong 10 of Wands na to is hindi siya mapakali. Kasi ang daming expectation, nape-pressure to na 10 of Wands na to. Which is hindi maganda. Hindi maganda yung energy na yan. Okay? Virgo, ano pa ba? Huwag kang gumaya, Virgo, sa mga Scorpio. Kasi yung Scorpio talaga, kahit na may sakit sila, magtatrabaho sila kasi napakaano nila, ambitious. Oh, reverse yung the devil. So, ibig sabihin dito, mag-iingat ka. Kasi, possible na, yon, possible na may mga tao dyan sa paligid mo na pinipressure ka. Masyado kang pressure. Mag-comment nga kayo sa comment section, guys. Alright. Queen of Pentacles and the Devil. And Queen of Cups. Okay. So, the Devil. Okay, so dito sa barahang to, sinasabi ng baraha sa'yo na especially kung babae kang Virgo. Okay? Doon sa mga babaeng Virgo, sinasabi ng baraha sa'yo na you are dealing with same sign, Virgo, Capricorn, and Taurus, and water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. You're dealing with money. You're dealing with emotions. So, yung 3 months na to, Virgo, January, February, March, nakikita ko sa'yo na sobra-sobra yung ano mo eh. Parang yun na nga, nasa 10 of Wands ka, yung parang pressured ka. Alam mo yung pakiramdam ng isang OFW na nasa isang bansa ka, na wala kang tulong na makukuha, kundi kapwa mo Pinoy. And hindi lahat ng Pinoy sa ibang bansa ay pwede kang tulungan. Kasi normally, I've been that situation na maraming Pinoy ang manggagamit, 'di ba? Maraming kapwa natin Pinoy ang gagamitin ka lang tapos uutangan ka, tapos iiwan ka na, parang ganun. So, sa baraha mo, nakikita ko sa'yo dito na kailangan mong i-manage yung iyong emotion and at the same time yung money at the same time. Okay? So, parang ang nakikita ko sa'yo dito, mayroon dito na babae na Virgo. Maybe you're married, you're in a relationship, may ka-live-in ka. Maybe natatempt ka na makipagrelasyon sa ibang tao, sa iba. May pwedeng matempt ka na magkaroon ng third party because of lack of money. Pwedeng yung third party mo ay may pera na akala mo susuportahan ka niya. But you're in a relationship. Meron din dito na single na sobrang ano ka na. Mayroon ditong Virgo na pressured siya. Okay? Siguro sa trabaho, hindi masyadong mataas yung sweldo mo. Or, ang daming nagpe-pressure sa'yo eh. Kumbaga, ikaw yung parang maraming naghihintay kung kailan ka aarangkada sa success mo. So, parang mayroon dito na Virgo na dalaga or binata na gusto niyang mag-shortcut. Mag-shortcut, yung pwedeng iba maghahanap ng mapapangasawa na mayaman or relationship na mayaman or pwedeng kumapit sa patalim or pwedeng gumawa ng illegal na gawain. So, mag-iingat lang yung Virgo na to na nabanggit ko. Okay? So, huwag kayong magalit sa akin na binabasa ko lang. And, sinasabi ng baraha na matalino. Normally, yung mga Virgo, matalino kayo. But, minsan, sa sobrang talino nyo, wala ng common sense. Okay? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan magkaroon kayo ng common sense. Lalo na sa panahon ng fire horse. Okay? Kasi yung horse talaga, guys,
Yung iba parang sinasabi, okay, sobrang magiging asensado tayo ngayong taon. Nako, mag-iingat tayo kasi alam nyo yung kabayo, ang kabayo, strike lang yan ng strike eh. Takbo lang ng takbo yung kabayo, okay? Kaya nga kailangan i-tame yung kabayo. So, kailangan mo din i-tame yung sarili mo, okay? Huwag kang papasok sa isang relasyon, sa isang trabaho na alam mo na hindi ka magiging masaya. Huwag kang papasok sa isang kontrata na alam mo na magdadala sa'yo ng stress, ng depression, or kung ano pa man. Okay? Basta ano lang tayo, chill lang. Chill, yung ano lang, tama ba na actions sa taong ito. Okay, Kat. Speak your truth, okay? So, have strength, faith, and conviction in your voice. It has never been more needed. So, yun. Sinasabi ng baraha, be true to yourself, be true to others. So, maging totoo tayo sa mga sinasabi natin, okay? Kasi minsan, masyado tayong sinungaling, okay? So, yung iba may sinungaling, may iba, masyadong, manipulator. So, mag-iingat tayo, Virgo, okay? It's either ikaw yung minamanipulate or ikaw yung nagmamanipulate. It's either ikaw yung nagsisinungaling or yung ibang tao yung nagsisinungaling sa'yo. So, be careful tayo sa taong ito. Okay, whale. Whale is tenderness. Okay, diba? Sinasabi ng Barasio Virgo na kailangan mong maging compassionate and magpatawad. Yun yung kailangan mong gawin sa taong ito. Okay? Pero nasa iyo naman yun eh. Kung mataas yung pride mo, talagang hindi ka magpapatawad. Especially kung alam mo na mataas yung like, 'di ba kung boss ka, imposible na patatawarin mo yung empleyado mo na gumawa ng masama. Syempre, terminate mo, 'di ba? Lalo na yung ibang Virgo, mag-iingat lang tayo kasi may mga Virgo na nakatikim lang ng konting pera, akala nila sila na yung hari, sila na yung reyna, parang ganon. So, yung parang iwasan natin yung magbelittle ng mga tao, ng kapasidad ng ibang tao. Kasi alam nyo, the universe have the capability or the opportunity na ibalik ka sa kung saan ka galing. Okay, yun. Huwag kayong magalit binabasa ko lang kung ano yung message sa inyo. Intuition and wisdom roots. Yun. Makinig tayo sa sinasabi ng ating intuition. Makinig ka dito sa barahang to. Makakatulong to, guys. Okay? For me, I prefer message na ganito, na direct yung message kaysa paligoy-ligoy na sasabihin ka, Virgo, you're like this, like that. Kasi wala kang matututunan doon. Trust your inner guidance. Okay? So, sinasabi ng bara sa atin na you're knowledgeable, you're intelligent, you're knowledgeable. Pero, yun nga, minsan kulang ka sa common sense. So, yun yung pinaka-importante na kailangan mong gawin is dapat isabay mo yung puso mo. You need to have compassion. Kasi karamihan sa matatalino na Virgo, madiskarte, wala silang puso. Okay, aminin nyo yan. May mga Virgo na sa sobrang talino nila, utak na yung gumagalaw, hindi na yung puso. Okay, hindi na gumagalaw yung puso niya. And roots, connect with your roots. Ancestral wisdom guides you. So yun, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Kahit sang sulok, sang lupalop ka man ng mundo na andoon or nandito or kung nasaan ka man ngayon, huwag mong kakalimutan yung mga taong nakatulong sa'yo dati. Okay? Huwag mong kakalimutan yung mga kapamilya mo dati. Na sila yung kaharap mo, sila yung mga dati mong kalaro, dati mong kaklase, ganyan ganito. Kasi ang nakikita ko sa inyo dito, sorry pero ito lang ay message ng bara. Nakikita ko, there's a Virgo here na sobrang ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Okay? But hindi lahat ng Virgo pwedeng makaresonate dito. Pero isang Virgo dito, or mangilan-ngilan, na sobrang taas ng tingin niyo sa sarili niyo, na masyado na kayong ang taas ng tingin niyo sa sarili niyo, which is nakakalimutan niyo na yung iba, wala pa namang nararating. 'Di ba? Ang iba naman dito, sa sobrang motivation mo na umangat sa buhay, marami kang pwedeng masaktan. Marami kang pwedeng matapakan na tao. So, mag-iingat ka. Okay? Thank you, guys. Bye!